Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to the New Arc Channel. Ito po ang episode 1 na aming ibabahagi sa inyo sa channel na ito. Ito ay tungkol sa pagsilang ng bagong Moses. Noong taong 2015, ako at ang medium ng Mission of God the Father ay nakatanggap ng mensahe mula kay St. Michael the Archangel na si Moses ay isisilang na muli at yun ay mangyayari sa Pilipinas at isang senior citizen ang kanyang magiging ina. Maniwala ka man o hindi, subalit kailangan kong sabihin ang mensaheng ito at magandang balita na may isang batang isisilang na walang iba kundi si Moses, ang bantog na propeta ng Israel. Mauna siyang dumating kay Jesus Christ. Tutulungan niya ang mga tao upang sila maging handa sa pagbabalik ni Jesus Christ. Marami siyang gagawing mga milagro sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan at walang kupas na tungkod. Ang tungkod na ginamit siya noon sa paghati ng dagat, sa paghagis ng 10 salot at iba pang mga kamanghamanghang mga bagay. Makapagsasalita siya kaagad. Sa loob ng 1 buwan, ang katumbas ng kanyang edad ay magiging 2 taon. Pagkatapos ng 2 buwan, ang katumbas ng kanyang edad ay magiging 4 na taon. At sa loob ng 1 taon, ang kanyang edad ay magiging 24 na taon. Siya isisilang na kalintulad ng pagsilang kay Jesus Christ. Mabubuo siya sa sinapupunan ng isang senior citizen sa pamamagitan ng power of Holy Spirit. Isang lalaking gaganap na kanyang ama at siyang tutulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga gawain, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang kanilang pamilya ay maninirahan sa isang mission house na may gintong krus, gintong espiritual na cross. Ang palatandaan na siya isisilang sa araw na yun, makikita sa mga ulap mula umaga hanggang tanghali. Ang isang batang naka-blue, naka-asul na blusa, asul na pantalon, at may daladalang tungkod. At kinagabihan din yun sa araw na yun. Ay sa hating gabi, ay lilindol ng katamtaman sa loob ng 3 minuto. At ito ay mangyayari sa buong mundo. Pagkatapos ng 3 minutong lindol, ay naisilang na si Moses. Mga kapatid, ito ay hindi ordinaryong mensahe. Ito ay extraordinary. Ito ay himala ng langit. Himala ang pinagmulan at himala ang pinagbatayan. Ang kailangan lang natin gawin ay buksan ang ating mga puso sa presensya ng Diyos at damhin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng ating banal na espiritu. At diyan natin malalaman kung totoo ito o hindi. Ungat may karapatan tayong maniwala. Subalit kung hindi ka naniniwala sa mensaheng ito, ay huwag kang magsabi ng masasama dahil may katumbas na kaparusahan. At yun ay ang pagkawala ng iyong boses o hindi ka makapagsasalita. At mangyayaring kaparusahan ayon sa revelasyon ni St. Michael. Doon mismo sa pagsilang ni Moses pagkatapos ng 3 minutong lindol sa buong mundo. Kaiba ito sa nangyari kay Zacarias na mismong sa pagtanggi niya o hindi paniniwala sa angel ay
hindi na siya nakapagsalita. At nangyari yun sa loob ng 9 na buwan. Ang kaparusahan dito sa paglapastangan o pagtanggi o pagkontra kay Moses at ang kanyang magiging ina na isang may edad, hindi siya makapagsasalita sa mismong pagdating ni Moses pagkatapos ng 3 minutong lindol sa buong mundo. Isipin natin ang revelasyong ito ay galing sa Diyos na ipinahayag sa kanyang mga anghel at mga pinagkakatiwalaang mga instrumento o medium ng mission of God the Father. Isang malaking paglalapastangan sa Diyos ang pagtanggi sa kanyang mga mensahe. Oo nga't may karapatan tayong maniwala o hindi. Subalit, kung hindi ka naniniwala sa mensaheng ito o revelasyon, makinig ka na lang at huwag magsalita ng hindi magaganda laban sa mensaheng ito. Dahil mawawalan ka talaga ng boses pagdating mismo ni Moses. Hindi ito pananakot. Sinasabi ko lang ang revelasyon na sinabi sa amin ni Saint Michael kung ano ang magiging kaparusahan. Salamat sa inyong oras na inilaan sa pakikinig sa mensaheng ito. Magdasal, magdasal, magdasal. Ang bantog na propeta ay darating na. Ihanda natin ang ating mga sarili upang makaharap natin at makasalamuha si Moses na walang bahid na kasalanan sa ating mga puso. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ay magpapadala ng isang makapangyarihang tao at tutulong sa atin bago dumating si Jesus Christ. Pilipinas, magpasalamat dahil sa lugar mo mangyayari ang isang himala. At sa lugar ng Pilipinas, isisilang si Moses at ang kanyang magiging ina ay napili rin sa Pilipinas. Abangan natin ang kanyang pagdating dahil kailangan natin ang kanyang mga himala sa oras ng kagipitan, sa pagkain at sa oras mismo nang wala na tayong makain. At sa panahon ng kakaibang mga kalamidad o mga pandemya o sakit na hindi nagagamot ng mga doktor at sa lahat ng mga suliraning hindi mabigyan ng solusyon, si Moses ang ating kailangan. Yan po ang summary ng mensaheng aming natanggap kay Saint Michael noong 2015. Ang susunod ay mga tanong para sa mga members ng Mission of God the Father na naririto ngayon. This ang ating kailangan. Ito ang summary ng mensaheng aming natanggap kay Saint Michael noong 2015. May mga tanong ako sa mga members na naririto ngayon. Ang una kong tanong, bakit kaya pinili ng Diyos ang isang senior citizen para maging ina ni Moses? Tayem. Because a senior citizen cannot bear a child anymore, and it could be hard to believe if God has selected a woman who is still capable of bearing a child. Okay. Tagalogin natin, Ivan. Kasi
ang isang senior citizen ay hindi na pwedeng makapagnganak, at kung pipili man ang Diyos ng babae na pwede pang manganak ay hindi maniniwala ang mga tao. Okay, correct. Magiging kaduda-duda. Next question. Ano-ano ang mga palatandaan na si Moses ay isisilang sa araw na yon? Sige, Laura. The first sign that Moses will be born on that day is you can see from the clouds a child wearing a blue attire and carrying a cane. The second sign is a 3 minutes earthquake that will occur on the whole world. And when the earthquake stops, Moses will be born. Okay, correct. Tagalogin natin para sa mga Pilipino. Kasi English 'yon. Marami namang marunong mag-English. Pero para sa maging klaro, ang unang palatandaan na si Moses ay sisilang sa araw na 'yon, makikita natin sa mga ulap mula umaga hanggang tanghali. Isang batang nakasuot ng asul. At saka may dala-dala siyang tungkod. Tapos kinagabihan sa araw ding yun, sa hating gabi, lilindol ng 3 minuto. Pagkatapos ng lindol, naisilang na si Moses. Okay, next question. Kailan dapat tumingin sa mga ulap? Okay, Jean Rose. Every day so that we can prepare and we can transfer to a safe place if we are living in an unsafe place or tsunami prone area. Okay, very good. Araw-araw dapat tayong tumingin sa mga ulap para makapaghanda tayo sa araw na yon at makalikas kung tayo ay nasa mapanganib na lugar. Example, nasa tabi tayo ng dagat. Pag nakita ninyo ang palatandaan, naroon na ang bata na nasa hempapawid, nasa mga ulap, lilikas tayo kaagad. Apat na tanong. Anong sasabihin mo para sa mga nanonood ngayon? Sige, Rainier. Don't be afraid about some fearful news or fearful prediction, because Moses will be with us and guide us and point out the right place where we could stay during the earthquake. Okay. Sino pang may ibang sagot in Tagalog? Jean Rose. Anong sasabihin mo para sa mga nanonood ngayon? Nash and Edwin. Sige, dalaw kayo. Anong inyong masasabi para sa mga nanonood ngayon? Nasaan Edwin? Tagalogin natin ang sagot ni sino ba yung sumagot? Sige. Janeline. Ulitin mo ang sagot mo, Uyeng. Don't be afraid about some fearful news or fearful prediction, because Moses will be with us and will guide us and point out the right place where we could stay during the earthquake. Okay, huwag matakot sa mga bali-balitang nakakatakot, kasi naroon si Moses upang tayo turuan kung saan tayo titira sa araw na yon. Siya ang mag-guide sa atin. Next. Kailan mo bibilhin ang mga pangunahing pangangailangan? Sige, Tayem. Buy immediately the things that does not expire soon, like candles, flashlight, solar light, canned goods, and others.
Okay, buy immediately. Anong immediately? Kaagad. Bilhin ito kaagad. Pero, tingnan muna ang mga expiry date. Bilhin ang mga hindi nag-expire kaagad tulad ng kandila, flashlight. Ang flashlight, matagal yun mag-expire, pati yung solar. Sunod na tanong, kung malakas na ang tubig sa gripo, kailangan pa ba nating mag-ipon? Scott. Opo, dahil magkakaputol-putol ang mga tubo at Maano ang mga tubo. Madadaganan ng mabibigat na bagay Saan mo ilalagay ang mga tubig para hindi madaganan? sa mga sim hindi nababasag na lalagyan ng tubig. Okay, yung mga hindi napabasag, plastic. Mayroon pa bang mga ibang mga lalagyan na hindi nababasag maliban sa plastic? Mayroon di po. Yung mga lalagyan na mga original, mamahalin. Pero ang kailangan lang natin yung mga patapon, yung mga hindi mamahalin. Kailangan ilagay ang tubig sa mga lugar na hindi madadaganan. So, you should place the water on the place where it cannot be smashed up or peeled down by heavy things. Next question. Kung ikaw ay masunurin na sa 10 Commandments at nagawa mo na ang mga tungkulin sa kapwa, kailangan mo pa ba si Moses? Sige, Ivan. Opo, dahil sa panahon ng krisis o wala na talagang mabibiling pagkain sa palengke o wala na talagang bunga ang mga tanim, siya ang gagawa ng himala sa atin gamit ang kanyang makapangyarihan tungkol. Okay. Siya ang magbibigay sa atin ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Okay, sunod na tanong. Makatatanggap ba ng biyaya ang mga hindi naniniwala sa kanya o ang mga kumontra sa kanya? Sinong sasagot? Helen? Hindi makakatanggap ng biyaya dahil malalaman ni Moses na hindi sila naniniwala at kumukontra lang sa kanya. Okay, so si Moses ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang henyo at makapangyarihan. Alam niya kung sino ang kumukontra at kung sino ang naniniwala sa kanya. So hindi sila makatatanggap. Example pagkain, hindi sila mabibigyan. Example prutas, kahit pumila man sila, hindi sila mabibigyan. Kasi ibang prutas yon. Hindi yung pwede kainin ng mga maiitim ang puso. Yung mga mga walang paniniwala sa Diyos. Okay, next question. Ano kaya ang pinakaunang dahilan ng pagpapadala ng Diyos kay Moses dito sa kalupaan? Jinilin. Pinakaunang dahilan. Upang makapaganda ng mabuti at hindi parusa ang matanggap sa pagsalubong kay Jesucristo. Okay. Kung ikaw ay handa na, hindi ka mapaparusahan pagdating ni Jesus. So, kailangan talaga si Moses para tayo mabigyan ng babala so that we can
prepare before the second coming of Jesus Christ. Next question. Ano kaya ang pinakaunang epekto ng pagdating ni Moses? Princess. Those that has been prepared will be happy, and those that has not prepared will be panicked, and those that has mocked him will be afraid and mute. And the revelation of Saint Michael is to be fulfilled. Okay, yung mga hindi nakapaghanda ay magpapanik at matatakot. Yung mga kumontra, normal. Ano ang mangyayari sa mga kumontra? Hindi na talaga makapagsasalita. At mangyayari na ang revelasyon ni Saint Michael. Hindi ito pananakot. Ito'y ayon sa revelasyon ni Saint Michael sa ating medium. Dito sa ating lugar na kung sino man sa kanila ang kumontra, paparusahan sa araw ng pagdating ni Moses. Hindi yung katulad ng nangyari kay Zacarias na naparusahan kaagad. Siya ay naging pipi sa loob ng 9 na buwan. Pag panganak ng kanyang asawa, doon na siya nakapagsalita. Iba ito. Hindi pa mawawalan ng boses yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa ngayon. Doon sila paparusahan sa mismong pagdating ni Moses. Pagkatapos ng 3 minutong lindol sa buong mundo. Hindi lang sa Philippines. Buong mundo mangyayari ang katamtamang lindol. So doon sila paparusahan. Nagsasaya pa sila ngayon, yung mga kumukontra. Pero, pagdating niya, sila naman ang malulungkot at iiyak dahil sa hirap ng kaparusahan. Next question. Kung hindi mo nabili ang flashlight o mga ilawan, anong madarama mo, Laura? Ikaw ay mangangarap sa dilim dahil sa gabing iyon ay mawawala ng kuryente at kinabukasan ay mahirapan ka sa pagpila kasamang mga nagpapanikbayin. Okay, so you will crawl into dark. Yung mga hindi nakabili. Mga nga pa. Sa dilim kasi, mangyayari ang lindol hating gabi. Anong hating gabi? Midnight. Mga anong oras yun? 12 or past 11 or 12 talaga. Basta hating gabi siya lilindol. Tapos sa oras ng lindol, mawawala talaga ang kuryente. Kung wala kang inihanda, doon mangangapa ka sa dilim. Iiyak ka kasi wala kang makikita. Baka maapakan ka pa ng mga taong tumatakbo. So, yon ang premyo ng hindi naghahanda. Next, sa palagay mo, totoo kaya ang mensaheng ito? Sige. Yes, Ana. because you can distinguish it if you have that Holy Spirit. Okay. Malalaman mo yon kung totoo o hindi. Kasi madarama natin yon kung tayo ay may banal na spirito. Nalalaman natin. Kahit ngayong mga guilty or not guilty, nadarama natin yon kasi naroon ang banal na spirito. Sa palagay ninyo, totoo ito? Yes. Yes or no? Yes. Okay, sige, naroon ang banal na espiritu sa inyo. Kasi, nadarama ninyo na totoo ito. Yung mga ayaw maniwala, pabayaan natin sila. Hindi naman tayo namimilit na paniwalaan ito. Basta, ang importante na ipalabas natin ang unang aklat na
ipinag-utos sa akin na ipalabas sa social media. Ito pang tanong, nakahanda ka na ba sa pagdating ni Moses? Sinong sasagot? Irene? Sino? Sige, Irene. In heart and soul, I'm ready, but in the basic needs, I'm not that ready because of financial problem. Okay, so, mabuti yun. Mayroon kang naihanda. Kalinisan ng puso at kalinisan ng kaluluwa. Yan ang hinahanap ng Diyos ngayon. Yung mga material na bagay, paunti-unti, pwede namang maihanda. Siguro hindi pa naman bukas darating si Moses. Pero malay natin. Sa anong araw ba ang naisip ninyong darating siya? Siguro, linggo. Pero naisip lang natin yon na pwedeng dumating siya tuwing linggo. Bakit? Kasi yung mga tao nagsisimba tuwing linggo. Medyo handa ang kanilang mga puso. Pero kung ikaw ay wise, if you are wise, you prepare every day so that you will not panic and you will not be punished when Jesus Christ arrive, or hindi ka mapahiya pagdating ni Moses. Nakakahiya naman sasalubong ka na maitim ang iyong puso. Hindi ka ba nahiya humarap sa kanya? Isa siyang banal na tao na ipinadala ng Diyos dito sa lupa para tulungan ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Pero sa palagay ko, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong dahil kung minsan, abala tayo palagi sa mga gawain. Hindi tayo nakapaghanda dahil maraming ginagawa. Diba? Yung iba naman, nagdadahilan lang. Busy ako, hindi ako makapagsimba. Yan. Pero yung iba, naghahanda talaga. Yan ang mga wise people, like the three kings. Mga wise sila. Ang mga members ba dito ay mga wise? Yes or no? Yes. Yes, ang mga naririto, lahat tayo ay mga wise. So, yung ibang mga members, pag nakita ninyo sila, pwede ninyo silang papanoorin sa ating ipopost. Tapos, pag nagtanong, pwede pa bang bumalik? Sabihin ninyo, oo, pwede ka pang bumalik. Basta, susunod lang sa mga ano? Mga ano? 10 Commandments. Susunod lang sa mga kautusan or 10 Commandments or kautusan ng mission of God the Father. Mayroon pa akong ditong mga larawan na bibigyan ninyo ng kahulugan. Ang kaugnayan nito kay Moses. Ito ang unang larawan. Sinong sasagot? Sige, si Tayim na naman. Bumili ng maraming gamot habang maaga pa, lalo na pagdating ni Moises dahil kakailanganin natin ito sa mga taong nangangailangan ng gamot. Okay, yung kanina na isinagot ninyo, yung kontra hilo. Hilo kontra lingaw ulo. Kasi magkakaroon ng lindol. Dapat, hindi lang kontra sa sa sakit ng ulo dahil sa lindol. Lahat ng gamot na pwedeng mabili. Ngayon, hindi ka bibili sa oras na ng lindol. Kasi, na yung tindahan, baka, na yon magiba. Saka, hindi mo na yon makikita. Kasi, ang dilim-dilim na. Okay, bilhin ka agad. Yung paracetamol, 2 piso lang yan. Pwede pumili ka ng 5. Para ibigay sa iba yung mga hindi nakapaghanda. Okay. Sunod na larawan. Sino ang sasagot?
Ito ang larawan. Sige, Renier. Bumili ng bisikleta kung maaari dahil ito ay magagamit natin pagkatapos ng lindol upang bumili kung malayo sa atin ang palengke. Dahil hindi na nito kailangan ng gasolina. Dahil magkakaubusan ng gasolina pagkatapos ng lindol. Okay, so yung mga gasolina, magtatago yan. Pagbalik ng gasolina, napakataas na ng presyo. Yan, so kailangan natin ng bisikleta. Kung mayroon kayong pera, bumili na kayo. Pero kung wala, huwag mo nang bumili. So, ang sunod na larawan, sinong sasagot nito? Okay. Tayo-tayin. Kung gaano tayo naghahanda sa pagdating ni Moises, ganon din ang paghahanda sa pagdating ni Papa Jesus. Okay, so si Jesus ang lahat-lahat sa ating buhay. Paghandaan natin ang pagdating niya. Pero ang una nating paghandaan ay ang pagdating ni Moses. Parehas silang paghahandaan natin. Kasi parehas silang banal. At parehas natin silang kailangan. So, mga kapatid, marami pa kayong dapat na malaman dito sa Mission of God the Father. Narito po ang mga aklat. Lahat ng ito ay ayon sa mga natanggap naming mensahe sa mga archangels at iniutos sa akin noong 2015 na gawan ko ng aklat. Ang ating nabasa pa lang kanina ay ang aklat ni Moses. Ito. Mayroon pa tayong mga aklat. So, the woman with the golden cross. Ito ang ating susunod na ipapakita sa mga manonood. Bali, ito ang episode 2. Yun kay Moses ay episode 1. Sunod, the new ark. Ang sunod sa new ark, blue water. Sunod, the 10-in-1 trees. Then, the history of mission of God the Father dito sa ating lugar. Ang sunod na aklat ay ang mga powerful prayers sa loob ng mission of God the Father. Yung pangwalo, ang kasaysayan ng leader ng mission dito sa Visayas. Tapos, yung mga kasaysayan niya na pahayagan ni Saint Michael. Sa mga may gustong malaman ang iba pang mga mensahe, tumutok lang sa channel na ito. Ako po si Ma'am Ami, isa sa mga medium o instrumento ng Mission of God the Father. At isa rin ako sa mga leader ng mission dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat po.
Hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Oh my God, I am ever so sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven, and the pains of hell, but most of all because I have offended thee in my God, who art too good, deserving of all my love. I firmly resolve with the help of thy grace, to confess my sins, to forgive the sins of mine and my life. Amen.
may mutual wise and ever rejoice in his consolation. Through the same Jesus Christ our Lord. Amen. Thou, O Lord, will open my lips, And my tongue shall announce thy praise. incline unto my aid, O God. O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe God, The the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from fires of hell, and lead us souls to heaven, especially those calling most of your mercies. Angel of God, my guardian angel, always love, come is near. Ever this day, be at my side, to light and guard, true and right. Amen. Angel of God, my guardian angel, to whom his love comes near. Ever this day, be at my side, to light and guard, true and right. Amen. Angel of God, my guardian angel, to whom his love comes near.
never this day be at my side to light and guard, to rule and guide me. The Angelos, the angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God. That we may live worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Jesus Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave,
go and never to them to harm us. In the name of Jesus the crucified, and in the name of the Immaculate Conception, O Christ, the head of the serpent, I command all the spirits to go away and never to them to harm us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Saint Michael the Archangel, I command all the spirits to go away and never to them to harm us. In the name of Jesus the crucified, and in the name of the Immaculate Conception, O Christ, the head of the serpent, I command all the spirits to go away and never to them to harm us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Saint Michael the Archangel, I command all the spirits to go away and never to them to harm us. In the name of Jesus the crucified, in the name of the Immaculate Conception, O Christ, the head of the serpent, I command all the spirits to go away and never to them to harm us. Come, Holy Spirit, we sing. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the very of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Our God, all three in one. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Our God, all three in one. Sent his Son, we call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is turned to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Oh, sweet home, a newborn baby, and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. And then one day I cross the river, I find
bless.